Okay, magandang araw po sa inyong lahat. At magpapatuloy po tayo sa ating serye na Love and Joy, Discover the Connection. No? Ito po aral po sa libro po ng Pilipos sa Philippians. And sa series po na to, mag-aaralan po natin kung ano po ibig sabihin itong love and joy. Okay, so review lang po, no? Para po sa lahat. Ano po ibig sabihin nila ulit ng love? No? What is love? Tanungin mo yung katabi mo. What is love? What is love? Ang love daw po ay an unconditional commitment towards sa isang imperfect person to seek their highest good, which oftentimes requires sacrifice. Iba po itong love na to doon po sa pinapakita sa mga movie. Ito po ay more than yung emosyon o pakiramdam o feelings, no? Kasi nga ito ay commitment, no? At ito ay pinapakita pa lalo na po sa mga tao na mahirap mahalin. Yan, imperfect person. At ginagawa po yun para po sa kanilang ikabubuti, highest good. Diba? Kaya po minsan meron pong sakripisyo. Yan. Okay, so ano naman po yung totoong ibig sabihin ng kaligayahan? Joy. Joy is Jesus, others, you. Ibig sabihin lang po nito na ma-experience po natin ang totoong kaligayahan kapag hinuhuli po natin ang sarili natin. Sa mundo po kasi natin ngayon, di ba, na dapat tayo muna, una muna ako, hindi po. Kung gusto po natin talagang maging masaya, no, na totoo, dapat unahin po natin ang Diyos, si Jesus, yung relasyon natin sa Kanya. Dapat bigyan din po natin ng kahalagahan ng iba. At ihuhuli po natin ang ating sarili. No? Kaya po yung topic po natin ngayon is how can we grow in the love and joy that Jesus have given us. Kaya po ito po yung title, Work out your salvation. Sabihin mo sa katabi mo, work out. Work out. I-work out mo, minsan palaguin mo parang muscle. Diba? Lahat po tayo may muscle. Kailangan natin palaguin, kailangan natin palakasin para mas lalo itong maging matibay. It's a journey of love and joy. So basahin po natin, Philippians chapter 2. Sabi po dito, so then my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out. No, you work out your salvation with fear and trembling. For this God, who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Do all things without grumbling or disputing, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain, nor toil in vain, but even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. You too, I urge, rejoice in the same way and share your joy with me. Okay. So dito po, sa sulat po nito, isang word po makikita po natin dito is yung word na salvation. No? Sabihin mo sa katabi mo, salvation. Ano po yung salvation? Ibig sabihin po, kaligtasan. Kaligtasan. Kaligtasan po saan? Kaligtasan po sa kasalanan. Kasi po, ang ibig po sabihin ng salvation ay kapatawaran sa kasalanan. Yan. No? So sabihin mo sa katabi mo, nagkasala tayo. Nagkasala tayo. Kasi po sabi sa Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat, no? Ako, ikaw, tayo po lahat. Lahat po tayo ay may nagkasala po sa Diyos at hindi po tayo karapat-dapat sa Kanyang paningin. Okay? Kaya nga po, kung tayo po ay nagkasala, may kabayaran daw ang kasalanan.
At ano ang kabayaran ng kasalanan? Sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Death. Dapat po talaga wala yan. Yun po yung ang original plan po ng Panginoon sa atin, nung kinreate niya ang sangkatauhan ng mundo, wala pong kamatayan. Love, joy, peace, yun po ang gusto niya. At mahabang buhay. Kaya lang po, dahil ang tao sumuway po sa Diyos at lumayo sa Diyos, pumasok po ang kasalanan at nagbigay buhay o nag-anak ng kamatayan. Ang tong kamatayan po na ito, hindi lang po to physical death. Ito po spiritual death. Meaning malalayo ka sa source ng love, sa source ng joy, sa source ng peace kay God, yung Creator. So ang salvation po ay sinasama, ang ibig sabihin lang po ito is kapatawaran po sa kasalanan na natatagpuan po kay Jesus lang. Okay, kay Jesus lang po. Kasi po, sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, walang sino man po sa mundo ang makapagliligtas sa atin sa kabayaran sa kasalanan, kundi sino? Si Jesus lang. Si Jesus lang po ang tanging kabayaran sa ating mga kasalanan. Okay? Wala na pong iba. No, hindi po dahil sa kabutihan natin, hindi po natin magagawa 'yon. No, hindi po dahil maganda tayo, mabuti tayo, hindi po. Hindi po tayo magkakaroon ng salvation apart kay Jesus. Kay Jesus lang. So sabihin mo sa tabi mo, kay Jesus lang. No? Kasi nga po ito ay kagandahang loob ng Diyos. Okay? Sabi po dito Ephesians, dahil sa biyaya ng Diyos na iligtas. Salvation, no? Nailigtas daw tayo. Sino yung mga nailigtas? Lahat ba? Hindi. Yung sumasampalataya kay Kristo. Naililigtas po tayo kapag po tinanggap natin at naniwala tayo sa gawa ni Kristo. Sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang pagkamatay sa cross, nang siya ay nagkatawang tao, no? Yun po. Tayo po ay maliligtas pag tayo po ay sumampalataya kay Kristo. Okay? Hindi po dahil sa gawa natin. Kasi sabi kaloob ito ng Diyos. Hindi ito galing sa inyo, hindi galing sa atin. At hindi rin po nakasalalay sa mabubuting gawa. Okay? Hindi nakasalalay sa mabuting gawa natin. No? Para walang may pagmalaki ang sino man. Kaya nga po siya kagandahang loob nang gagaling sa Diyos. Okay? Yun po ang ibig ng salvation. Ang ibig po salvation, ito, dapat po tayo may kasalanan tayo, kailangan natin ang kapatawaran ng kasalanan, at wala nang ibang makakapagpatawad ng kasalanan natin, kundi si Jesus. Kailangan natin ilagay pananampalataya natin kay Jesus. Dahil itong salvation ay kagandahang loob ng Diyos sa atin. So ang tanong po sa atin is, paano po ba natin i-work out, no? Paano natin palalaguin itong salvation na natanggap po natin kay Jesus Christ? Paano ko yung palalaguin? Unang-una, no, is to obey joyfully. Sabihin mo sa tabi mo, obey. Obey. Obey joyfully. Sabi po sa Philippians chapter 2, so then my beloved, as you have always obeyed, no? So sila po talaga ay laging obedient, ang mga taga-Pilipos. Hindi lang po dahil nandun si Paul, not only in my presence, pero dahil wala siya, no? Siya ay nag-obey. Sabi, work out your salvation with fear and trembling. Palaguin mo itong salvation na na-receive mo, itong pagpapatawad ng Diyos na na-receive mo, itong bagong buhay na meron ka, palaguin mo kay Kristo. No? By being obedient. Dahil ang encouragement niya, tutulungan ka ng Diyos. For it is God who is at work in you. Both to will, para bigyan ka ng desire, no? And to work for His good pleasure. Okay?
So, ibig sabihin, mag-o-obey ako whether may nakatingin o wala, whether may reward o wala, mag-o-obey ako. No? And paano ako mag-o-obey? Do all things without grumbling or disputing. Ganun klase ako mag-o-obey. Gagawin ko, pinapagawa sa akin ng Panginoon ng may pasasalamat. Bawal pong reklamador. Bawal ang marites. Kaya nga without grumbling or disputing. Kuha po. Ang tanong po sa atin is, tayo po ba, tapat po ba tayo sa obedience natin sa Panginoon at sa mga otoridad po na ibinibigay po sa buhay natin? At paano po natin sila sinusunod? May saya ba? O wala? Okay? So sabihin mo sa katabi mo, work out your salvation. Work out your salvation. So obey joyfully. Pangalawa po is to sacrifice joyfully. Okay? Sabi po sa Pilipos chapter 2, but even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice. No? Nagre-rejoice daw po si Paul. At hindi lang yan, yung joy niya, ginagawa niya encouragement sa iba, share my joy with you all. You too, I urge, kayo rin, ay to rejoice in the same way and share your joy with me. No? So, ibig sabihin niya, bakit po siya joyful? Dahil po nalalaman niya, no, yung sacrifice and service, yung pagsisilbi ng simbahan sa Diyos at sa isa't isa, at yung pagsisilbi niya po, no, sa Diyos ay umaapaw. Kaya siya nagre-rejoice kahit naghihirap po siya. Kaya nga po ang application sa atin is kailangan po natin matutong pagsilbihan ang bawat isa. Pagsilbihan po natin ang Diyos, pagsilbihan po natin ang bawat isa. At kailangan rin po natin matuto to encourage others by sharing yung joy in serving the Lord. Bakit po importante to serve the Lord? Kasi even po si Jesus, sabi po niya, just as the Son of Man did not come to be served, hindi siya pumunta para pagsilbihan, pero para magsilbi, but to serve at ibigay ang kanyang buhay sa nakararami. No? So si Jesus po, di ba? Diyos po siya, naging tao, nabuhay, nabilang tao, inakusahan ng mali, ipinako sa krus, namatay, inilibing nung 3 araw na buhay pong muli. Para po bigyan tayo ng pag-asa, para po tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Ganun nga po tayo pinagsilbihan. So ang tanong po, paano po ba tayo magiging encouragement sa service natin? Okay, sa trabaho po natin, paano po kaya tayo magiging encouragement? Diba? Sa pamilya, sa kapwa. Kagaya po ng serbisyo na binigay sa atin ni Jesus. Lastly po, is we can work out our salvation by obeying joyfully, sacrificing joyfully, or serving others joyfully, and joining joyfully a community. Okay? Kaya po importante na meron po tayong D-group. Kaya po namin lagi sinasabi sa inyo ito, sumali kayo sa D-group kasi nandun po yung paglago sa pananampalataya. Doon po natin mag-work out yung salvation. Sa Philippians chapter 2, sinabi niya po dito, 2 tao po, si Timothy at Epaphroditus. So sabi niya po kay Timothy, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly so that I also may be encouraged when I learn of your condition. No? Kasi si Timothy po daw ay kindred spirit at may concern sa kanila. Nag-i-encourage siya. No? Part po siya ng inner circle ni Paul. Diba? Dahil yung iba daw po ay pang sarili interest lang ang gusto. Pero ibahin nyo si Timothy, hindi. Hindi ganon. At si Epaphroditus daw, gusto niya po ito ipadala. Na si Epaphroditus, kanyang daw kapatid, kanyang kasama sa trabaho. Okay? Kasangga niya sa pagpapalago ng pananampalataya. At yung, tingnan niyo po si Epaphroditus, no? Sabi dito, because Epaphroditus was longing for you and was distressed, na-worry daw siya because you had heard that he was sick. Indeed, he was sick. Talaga pong may sakit siya. Pero isipin nyo, siya, kahit may sakit,
Sinabihan niya na, uy, huwag kayo mag-alala sa akin. Iba pa rin ang iniisip niya. Meron pa rin joy. And itong dalawa po ay nag-serve na encouragement kay Paul. Pero ito pa po yung malupit, no? Si Paul po, na kahit na po nasa kulungan siya, at siyang may nangangailangan ng kasama, ay gusto niyo pa po ipasin itong dalawa. Sa Philippians, para hindi po sila mag-worry. Ganun po yung klaseng encouragement makukuha po natin sa isang community. No? Community ng mga tao na naniniwala sa Diyos at gustong mamuhay ng tama para sa Diyos, naniniwala sa Bible, naniniwala kay Jesus Christ, na siya ay Diyos na nagkatawang tao at nabuhay muli. Ang tanong po sa atin, anong klase po bang tao ang pinapaligid natin sa sarili natin, no? Ito ba po ba nakakatulong po sa atin lumago sa pananampalataya natin sa Diyos? Ito po bang mga taong to ay tumutulong po sa atin, i-encourage tayo to work out our salvation. So paano po natin may work out ang ating salvation? Obey joyfully, sacrifice joyfully, and join joyfully a community. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras na to. At basbasan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami to work out our salvation, to obey you joyfully, to sacrifice joyfully, and tulungan niyo po kami makahanap ng komunidad that fears you, loves you, and loves people. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. God bless you everyone.